Kisame, sa isang bahay sa Sagay, Negros Occidental, may nakitang mga buto na hinala ng ilan ay baka raw buto ito ng isang sigbin. Sa mga liblib na kabayanan, may mga naniniwala pa rin sa mga maalamat na nilalang na sigbin. Ang sigbin ay isang nilalang mula sa Pilipinas na kilala sa Visayas at Mindanao na siya namang lumalabas sa gabi at humihigop di umano ng dugo ng tao mga bay. Sinasabing ito ay naglalakad paatras at ang ulo nito ay nakababa sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang mga sigbin ay may kakayanang maging invisible sa iba pang mga nilalang, lalo na sa mga tao. Ito ay maihahalin tulad sa wangis ng isang kambing na walang sungay, ngunit mayroon itong napakalaking tenga na kayang pumalakpak na tila mga kamay. Mayroon din itong mahabang buntot na maaaring gamitin bilang latigo mga bay, no? Ang sigbin ay sinasabing naglalabas ng napakasamang amoy. Pinaniniwala ang gumagala ang mga sigbin tuwing mahal na araw at naghahanap ng mga batang mabibiktima. Kukuhanan sila ng puso na siya namang ginagawa nilang parang anting-anting. Ayon pa sa mga alamat mga bay, no, mayroong mga pamilyang tinatawag na sigbinan. Silang mga may pag-aaring sigbin kung saan ang mga miyembro nito ay may kapangyarihan na utusan ang mga sigbin. Itinatago raw nila ang mga ito sa isang tapayan. Ang mga aswang naman ay sinasabing nag-aalaga rin ng sigbin mga bay, no. Mayroong sabi-sabi na ang mga sigbin ay maaaring hango sa mga tunay na hayop. Sinasabing ang mga sigbin ay maaaring may kaugnayan sa isang kanggaro. May sabi-sabi rin na ang mga sigbin ay pagmamay-ari ng mga mayayaman at itinatago rin nila ito sa isang tapayan. At ayon pa sa sabi-sabi, ang mga nag-aalaga ng sigbin ay mga albularyo, mga mangkukulam at mga mambabarang. Mga bay, kisame, sa isang bahay sa Sagay, Negros Occidental, may nakitang mga buto na hinala ng ilan ay baka raw buto ito ng isang sigbin. Ang lalaking ito, 6 na buwan nang hindi pinapatulog ng mga misteryosong kaluskos mula sa kisame ng kanilang bahay mga bay, no? Ilang buwan na akong hindi makatulog dahil sa ingay na naririnig ko dun sa kisame namin. Sa tagal ko nang nakatira sa bahay na to, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong pangyayari. Tuwing maghahating gabi, yung oras na tulog na yung lahat dito sa bahay, saka naman may biglang kakaluskos mula dun sa kisame. Kaya kapag nagigising ako, hirap na ako makabalik sa pagtulog. Kaya kadalasan, umiinom na lang ako ng alak para kahit anong kaluskos pa yung marinig ko, hindi ako magigising. Kasi ang hirap, papasok pa ako sa trabaho, tapos puyat ako dahil dun sa ingay na naririnig ko. At sa tuwing maririnig daw niya ang misteryosong kaluskos na ito, sunod namang namimilipit sa sakit ang kanyang tiyan mga bay, no? May isa pang kakaibang nangyayari sa akin kapag nagigising ako ng madaling araw dahil dun sa ingay sa kisame. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan, laging sumasakit yung tiyan ko na parang pinipilipit. Sa palagay ko, kagagawan yun ng misteryosong nilalang na gumagawa ng ingay dun sa kisame namin. Hindi ko na talaga matiis yung pang-istorbo sa amin kapag natutulog. Kaya naglakas na ako ng loob na akitin yung kisame para malaman kung ano ba talaga yung nilalang na gumagawa ng ingay dun. At dito tumambad sa kanya ang buto ng isang hayop. Pag-akit ko dun sa kisame, nagulat ako sa nakita ko dahil may bangkay dun ng kakaibang hayop. Napakalabo naman na pusa yon dahil alam ko yung pusa. Malabo din na aso dahil hindi naman kaya umakit ng aso sa kisame namin. Kaya nagtanong ako sa albularyo sa aming barangay. At ang hinala niya, sigbin nga daw yung hayop na yon. Isang albularyo, kumbinsidong-kumbinsido na labi nga ito ng isang maalamat na nilalang, ang sigbin. Nalaman ko nga sa albularyo namin na ang sigbin ay isang nilalang na alaga daw ng mga aswang. Pero may mga tao rin daw na nag-aalaga ng mga nilalang na yon. Kapag ang isang tao daw ay may alagang sigbin, binigyan daw ito ng swerte at ginhawa sa buhay. Kaya kadalasan nagiging mayaman ang tao na may alagang sigbin. Ilang beses na rin napabalita na may sigbing gumagala dito sa lugar namin. Lalo na kapag may namamatay na alagang hayop, tapos lalo na yung mga manok. Isang beses nga dun sa manukan dito sa amin, parang minasakar yung mga alagang manok.
tapos nagkalat yung dugo. At ang nakakatakot pa, wala nang lamang loob yung mga manok nung matagpuan nila. Katunayan, mayroon pa nga daw mayayamang angkan na sadyang nga raw nag-aalaga ng sigbin mga bay, no? Nung kumalat na yung balita dito sa barangay namin, maraming siguro lang nagpunta sa bahay para humingi ng buto ng sigbin dahil swerte nga daw yun. Ang dami nila kaya minabuti ko na lang na piliin yung pagbibigyan ko ng buto. Yung mga kulang sa akin na bibigyan ako ng balato pag nanalo. Kaya ang ilan sa mga kapitbahay niya humihingi ng ngipin at buto nito sa paniwalang swerte ito sa sugal at negosyo mga bay, no? Para matapos na yung chismis dito sa lugar namin, pumayag na akong ipasuri yung buto sa mga eksperto dahil dumarami na yung nagkaka-interest sa buto. Yung isang gabi nga may pumasok dito sa bahay para kunan yung buto ng sigbin. Mabuti na lang nagising kami, kaya hindi yun nakuha. Sinuri ng Sagay Veterinary Office ang mga buto, pero ayon sa kanila, hindi ito sigbin bagkus isa itong uri ng paniki. Nung lumabas na yung resulta, doon nga namin nalaman na hindi pala talaga sigbin yung bangkay ng hayop na nakuha doon sa kisame namin. Isa pala yung uri ng paniki. Kaya nung nalaman namin kung anong nilalang yung nakuha doon sa kisame, namimigay na namin yung mga buto. Kaso ayaw na nila kunin at baka malasin pa daw sila. Sa mga liblib na kabayanan mga bayno, may mga naniniwala pa rin talaga sa maalamat na mga nilalang katulad nga ng mga sigbin mga bayno. Naaliw ka ba sa tampok nating video sa araw na ito mga bay? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba, i-like at ibahagi ang video ito para updated pa tayo sa atin pang mga susunod na mga video. Maraming salamat sa panonood mga bay!